Okay, at sa puntong ito, Zarina, ipakilala mo na. Yes, Ka Ang Francis, ating guest. kasama natin ngayon live dito sa ating studio. Oh. Si Captain Lued Lincuna, siya po ang Philippine Navy spokesperson. At ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay tungkol sa Philippine Navy modernization. Ayun, magandang umaga po, Captain Lincuna. Magandang umaga sa iyo, Sarina, at sa ating batikan na angkor, si Ka Francis, at saka sa milyon-milyon na tagapanood dito sa Radio Vision. Good Navy morning to everyone. Okay, at una ang aming pasasalamat sapagkat napasyalan nyo ang ating Radio Vision at meron kayo mga ipahayag na mahalagang bagay na dapat malaman natin ang ating mga kababayan, partikular na ang estado ng ating Philippine Navy sa ngayon. Siguro napapanahon, Captain Lued, na mailarawan mong mabuti in a nutshell, how is our Philippine Navy? Opo, umpisahan ko po muna sa overview ng Philippine Navy para maintindihan po ng ating mga tagapanood hanggang doon sa modernization at hanggang doon po sa anniversary proper namin. Ayan. Ang overview po ng Philippine Navy, ang Philippine Navy po ay isang sangay ng Armed Forces of the Philippines na nagpro-provide ng naval component. Okay. Nagumpisa po ito ng May 20, 1898. Uy. Halos kasabay po ito ng independence natin. No? Ang history po ng Philippine Navy, ng ating Philippine Navy ay may isang maliit na barko na pag-aari po ito ng Revolutionary Navy during Revolutionary Government ni Aguinaldo. At ito'y pinatawid po sa coast to coast dito sa Manila Bay. Ang unang pinalipad na flag. Ang pangalan po ng barko na yon ay Magdalo. Doon po nag-start ang birth ng inyong Philippine Navy, May 20, 1898. So ngayong June 1, magsiselebrate po kami ng 118th anniversary ang inyong Philippine Navy, kaya nandirito po kami. Ang mandato po nito ng ating Philippine Navy, sabi nga nila, hango sa konstitusyon, we are the protectors of the people and the state. Of course, we will secure the sovereignty and integrity of our state. Ito po yung inyong Philippine Navy. Pero sa ngayon po, Captain Lued, masasabi natin na sapat-sapat na ang kakayahan ng ating sandatahang lakas pandagat, lalo na sa kapakanan ng kabuuan ng bansa at ng mga karagatang nakapaligid sa atin. Sa ngayon po, papunta po tayo doon sa modernization. Ayan. No? Mula nang umupo ang ating mahal na presidente na si Pinoy, na-create po yung rebirth uli ng modernization law. Ayan. No po, pagsamahin ko po yung grant at saka yung modernization na dumating na sa Pilipinas. Ayun. Yung grant po, yun po yung bigay ng tulong ng US at saka ng Australia. Noong 2010 po, dumating yung una nating mga MPAC. Ito po yung multi-purpose assault craft. Ayun. Mabibilis po yun. Yan ba yung lumilipad na yan? Opo, isa po ito ito po ang ano natin, yung pinapakita ngayon naman, 5 po yung dumating, brand new po yan. AW Augusta Westland 109 from Italy. So, dumating po yung first 3, tapos last year po dumating yung 2, yung dalawa na meron na pong capability sa rockets at saka sa weapon system, ISR o intelligence, security at saka reconnaissance operation. Wow. So balik po ako doon sa MPAC. Ito po yung maliliit na ginagamit po natin during ang previous operations at saka mga secondary mission nyo po yung because of climate change. Nagagamit na rin po ito sa HADR, yung humanitarian assistance at saka disaster response. Ayan. So dumating po ito sa Pilipinas, 5 helicopter, at meron po tayong 2 Del Pilar class, yung PF-15 at saka PF-16. Ito yung BRP Gregorio Alcaraz at saka BRP Ramon Alcaraz, BRP Gregorio, yung PF-15. Ang pangatlo po na darating nito, ngayong end of this year. Ito po yung, kung natatandaan po natin, last year, nang pumunta si Obama, ang pledge po ng US government is mag-donate uli sila ng 2 barko. Ito po yung 3rd week natin. Ito yung Weather Hull Endurance Cutter na darating ngayong last quarter of this year. Okay. At parating din po yung research vessel natin, yung first na research vessel
Nag-depart po ito last month at nandito na po sa Guam para sa Pilipinas. Opo, ito yung Gregorio Velasquez po na barko natin yung gagamitin. Okay, bago ko ipasa kay Sarina ang mikropono, one final thing, Captain Lued. So masasabi natin na with this capability building ng ating Philippine Navy and the progress now we are having and enjoying, masasabi ba natin na mapapanatag tayo sa anumang threat, whether internal or external? Dahan-dahan po tayo maging panatag. Dahil po rito... At least nandiyan kayo. At least Opo. papunta doon. Papunta na tayo doon. Dahil dati napakahirap di ba? Pero ngayon, masasabi natin, well secured na rin tayo. Opo, at saka we are very positive and we are very confident that sa next na administrasyon, ipupush nila yung modernization natin. Hanggang sa Horizon 3. Galing. Kasi nasa Horizon 1 pa po tayo, may 2 pa at saka 3. So nakaplano na po lahat yun. We are very positive and confident na sana tuloy-tuloy po. Zarina. Ngayon naman pong Philippine Navy 118th anniversary. Ano naman po yung nakalatag ninyong programa at tema? Opo, yung 118. Nakalimutan ko po sabihin na last week lang, nitong May 16, dumating po yung first brand new vessel natin. Yun yung tinatawag na SSV, yung Strategic Sea Lift Vessel. At ito'y part ng anniversary natin. Pag kinumission sa service, ito po yung Barko Republika ng Pilipinas, Tarlac. Or Landing Dock Vessel 601. Ito po yung pinakamalaki sa inventory ng inyong Philippine Navy. Marami pong gamit nito. Unang-una po yung non-traditional role ng Armed Forces that during calamities, magagamit po natin ito as command and control. Okay? Meron po itong kapabilidad na mag-house ng mga tangke sa loob, 6x at saka 4 amphibious operations. Para naman doon sa 118th anniversary, inanyayahan ko ang lahat, ito po ay supposed to be May 20. Dapat, sana. Opo, sinabi ko kanina. Pero ngayon, minove natin ito sa June 1 sa 13 on board o gaganapin po ito doon sa malaki nating vessel, yung sa BRP Tarlac. Okay. At ito'y ang ating guest of honor po dito ay ang ating presidente para sa commissioning at saka christening. Meron din pong dumating na 3 vessel na galing sa Australia as part ng grant po yun. Isasama din po ito sa christening. Opo. Okay, i-cover ni Sarina yun. Pwede ba puntahan ni Sarina yung sa June 1st? At para ma-report niya sa... personal, di ba, na makikita ko yung dock, yung vessel na yun. Makita, mailalarawan mo. Ako, ang ganda. First time ba natin nagkaroon ng ganun? O ito ay mas develop lang na gamit natin sa kasalukuyan? Opo, first time po natin magkaroon. Brand new po ito. Yes. Wow. Meron tayong maliliit, yung LST natin kung tawagin at on hand. Kaso ito po yung mga World War II vessel pa, yung donation ng Amerika. So after World War II, yun po yung capability natin. Hanggat sa dumating na tong modernization, makikita nyo po, talagang very proud ang Pilipinas pag nakita mo yung barko na yon at yung state ng moral ng mga tropa namin na i-manned at para magserbisyo sa tao. Nabanggit nyo yan, tropa, Captain Lued. Sapat sa tapat po ba ang manpower complement ng ating Philippine Navy now that we are moving forward? Ganito po, sir, ang ginagawa natin ka Francis, no? Dahil doon sa Sail Plan 2020, nakalatag po yung human capital strategy. In anticipation for the delivery of a lot of equipment as part of modernization, na-anticipate na natin yung aggressive recruitment. So, tuloy-tuloy po yung pag-recruit at pag-phase in ng mga personnel kasi po ang mahalagang asset sa isang organization ay yung mga tauhan. So, we have to capacitate our people. Right. Dahil din po sa dahan-dahan na po natin phase out yung mga World War II vessel natin para sa mga pag-giveaway doon sa Branyo. So yung pupunta ng mga tao doon, nanggagaling sa mga tawag nga nila, mga lumang vessel, pupunta sa kabila. Pero ibig sabihin noon, may mga training na nakapackage sa loob. Upgrading. Upgrading po. Okay. Sir, mabalik lang ako doon sa BRP Tarlac. Nabanggit nyo kanina na pwedeng gamitin itong command center during a disaster. Tama po ba? Opo, tama ka dyan, Sarina, no? Ito po, kunyari yung Yolanda. Yes. Down lahat ng communications, down lahat ng electrical equipment. Right.
pwede po siyang independently pupunta doon. Kasi pwede siyang mag-accommodate po ng 3 helicopters na sabay-sabay. So, kung merong staff yung presidente o kaya yung taga-disaster, doon po sila, in-house sila lahat para ang coordination ay mas madali. Another thing, very critical po ito dahil sa kanyang large amount of cargos, pwede kaagad siya mag-responde ng mga relief goods para doon. Talaga naman, Ayun, oo. Iba, ibang klase. At saka meron pa pong parating, 2 po itong, first is 2. Yung kontrata, ang delivery this year, and the next one will be delivered May next year. 2017. Ang nakaprogram po nito is 5 sa Pilipinas. So 2 po, considered na 2 kasi tapos na po yung kontrata. Ongoing din yung pagpagawa ng barko dito sa bansang Indonesia. Ako, ang laking tulong lalo sa disaster na, sa ganung mga pangyayari, talaga makakapagpadala ng mga relief goods na mas importante talaga at makapag-transport ng mga sasakyan na kinakailangan. Ngayon, sir, may tanong dito. Namamangha daw po siya sa Gregorio del Pilar ship. Anong klaseng barko po ito? Text from Raymond of Cubao. Po, ito po yung PF-15, yung Weather Hull Endurance Cutter ng US. Donation po ito ng US. Ito po yung flagship ng Pilipinas. Kasalukuyan, Doon yan, namamasyal yan doon sa Bandang South yata. Opo, namamasyal sa bandang South. Ayan ang nag-ano doon Oo. Opo. Raymond, at saka kararating lang ito, Raymond, 2 exercise po ang sinalihan ito. International exercise, galing Brunei at saka Singapore. Noong Saturday, dumating po itong tropa na to. Ito yung vessel na pinagmamalaki natin. Pwede daw ba siya sumakay yung Raymond? Pwede, lapitan niyo lang po ako at ituturo ko siya. Lalong-lalo na ngayong 16, meron pong tour doon. Invited po kayo lahat. Ako na naman. Ikaw na. Okay. Para, huwag mo Pwede ka nasama. po, Ka-Francis. Pwede doon. Pwede ka din. Naku, alam mo naman ang sitwasyon ko, Captain. Pero padadala ko na lang si Sarina. Siya na lang. Siya na lang doon. Kailan daw? June? June 1. June 1. Opo. Hanggang kailan ho yung tour? Hanggang 12 o'clock po ito. Ayun. Kasabay no anniversary nila. Anniversary So, lahat pagkatapos po. naka-open. Lahat open po ito. Now, panghabol na lang ito, Captain Lued. Nag-open ba kayo sa website ninyo ng para sa interesadong pumasok sa Philippine Navy? Po, meron po kabigan. Very active yung website natin sa navy.mil.ph. Bisitahin po nila at saka yung sa Facebook Ano ang account pangunahing requirements? Educational attainment or Ang background? initial po na requirement na dapat dalhin kaagad nila is 2 po ang dalawa po ang pwedeng applyan. Ito po yung officer at saka enlisted personnel. Okay. 5 po yung requirements. Kailangan po ng Xerox copy ng diploma o kaya yung sa TESDA. Aha. Opo, tapos sa application form, 2x2 picture, tapos kailangan po din kalakip na yung form pagpunta nila doon. So bisitahin na lang po natin. Regardless of their baccalaureate course na tinapos? Preferably, Any 4-year course? Any 4-year course, pero ang priority po ng Navy is yung mga technical. Alam nyo po, technical heavy ang skilled. Opo, medyo inclined po kami doon. Yes. Babae at saka lalaki. At gusto ko pong ipaalam na dati po, Ka-Francis, yung height requirement is 5'4" sa lalaki at 5'2" sa babae. Ngayon, para walang discrimination, kahit IP ka, Oo nga. ginawa ng flat na 5. So, Okay. Hindi pa rin pwede si Sarina. Uy, 5'2" ako. Akala ko 4'11". Ay, hindi. Okay. Pwede Teka siya lang, yung qualified. age daw. Qualified Yung age. po. Ang Age. ang age po is 19 to 23 Ay, para oh doon my, sa mas- enlisted personnel at saka 21 to 20. Kaya lang malalayo ka. Hindi, anong role ko doon? Baka panggulo na ako. Hindi, marami kang pwedeng kampanan doon. Pwede po siya sa public affairs. Sa public affairs. Naku, ayan, nag-iisip na siya. Opo, Pupuntahan mo lang si Captain Lued. Medyo. Okay, before totally winding, kung may paanyaya kayo sa ating sambayanan, sa darating na anniversary, 118th anniversary come June 1st, at yung christening ng ating mga barko. Go ahead, sir. Okay po, salamat. On behalf of our flag officer in command na si Admiral Cesar Tacad, kami po ay nagpapasalamat sa inyong programa for this opportunity para sabihin ang inyong
Philippine Navy. Doon naman po sa lahat ng mga tropang mandirigma o mandaragat, Nako, yan. sailor or marines po yon na nakadeploy sa lahat ng ibang parte ng Pilipinas mula sa Yame Island hanggang sa Tawi-Tawi. Ipagpatuloy po natin ang ating trabaho, natin pagbutihan at advance happy anniversary. Doon naman po sa taong bayan, kami po ay nagpapasalamat. Maraming salamat po sa inyong suporta sa inyong Philippine Navy. Ngayon, nandito na po yung mga equipment natin. Ipagpatuloy namin ang aming gawain. Ganado po kami dahil sa inyong suporta. Okay. At ngayong 01 June, doon sa Pier 13, first time po ito na ang Navy Day gaganapin doon sa taas ng barko, sa loob ng barko. Inanyayahan po namin kayo. Maraming salamat at ipagpatuloy namin. Rest be assured na talagang ang inyong Philippine Navy ay magserbisyo at malingkod para sa mamayang Pilipino at sa bayan. Oh, very well said. Wow, mga Napakabuti ni Sir. kaibigan, si Inspired Captain talaga. Lued Lincuna, ang opisyal na tagapagsalita ng ating Philippine Navy. More power, happy anniversary po. Thank you very much. Thank you Okay. po.